Ilang beses ko na sinabi sa'yo na ayoko makita yung lalaki yan ah! Pinag-uusapan po namin yung tungkol sa kasal. Kasal? Walang kasal na magaganap, Eden! Yan, lungkot ko pong ibalita sa inyo na malala ng sakit ng tatay nyo. Yung kapatid ko, madaming pera yun. Pala tito, next week, pwede ka nang lumabas. Salamat ah. Jeboy, tignan mo. Konting ipon na lang, matutuloy na yung kasal natin. Kaya nga tsaka isa pa Eden, sobrang excited ko talaga sa kasal natin eh. Ako nga rin, hindi ako makapaniwala na ilang buwan na lang magiging Mrs. Cruz na ako. Pero Eden, pasensya ka na kung hindi ko maibigay yung buhay na gusto mo. Jeboy, ano ka ba? Kaya nga papakasalan kita kasi gusto ko itang makasama. Tsaka simpleng buhay ang gusto ko. Hindi ko naman hangad na maging mayaman tayo eh. Eden, maraming salamat ha. Kahit ganito lang ako, minahal mo ako. Ito naman. Hoy! Tay! Ay, tay! Mano po? Mano ka? Huwag mo nga akong matawag-tawag na tatay. Ano Eden? Ilang beses ko na sinabi sa'yo na ayoko makita yung lalaki yan ah! Pinag-uusapan po namin yung tungkol sa kasal. Kasal? Walang kasal na magaganap, Eden! Dahil ayoko sa lalaking yan! Ang gusto ko, yung mayaman! Yung hindi tayo maghihirap! Yung matutulungan tayo sa buhay! Hindi ka tulad yan! Tay, may ipon naman po kami para sa kasal namin at di naman po kami aasa sa iyo eh. Ipon? Magkano? 1,000? 2,000? 10,000? Pagkatapos ng kasal, anong papakain mo dyan sa anak ko? Yung itlog mo? Tay, ano ba? Tama na! Nakakasakit ka na eh. Tsaka hindi naman kayo magsasama after ng kasal, di ba? Kami ni Jeboy. Piloso po ka rin eh, no? Tay! 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 Dali natin sa ospital, Eden! Tara! Tara! Tay! Ang bigat! Aray ko! Miss Eden, Sir Jeboy. Yan, lungkot ko pong ibalita sa inyo na malala ng sakit ng tatay nyo. Kailangan siya maoperahan sa lalong madaling panahon. Dok, magkano naman po yung pera na kailangan para sa operasyon? Baka abutin po ito ng nasa 1.3. Dok, ang laki-laki naman po. Wala pa po kaming pera eh. Eden, huwag ka mag-alala. Gagawa na lang ang paraan para kay tatay. Nga pala, pasensya na kayo ha. Kailangan ko munang pumunta sa isang kwarto. May asikasuhin pa ako isang pasyente. Sige po, Dok. Salamat po. Jeboy, baka pwede naman natin ipagliban muna yung kasal. Eden, oo naman. Para kay tatay, para gumaling siya at pa-operahan siya. Huwag na kayo mag-abala. Tanggap ko na mamamatay na akong mahirap. Kasi yung anak ko, di marunong pumili ng mapapangasawa. Eden, sa labas muna ako ha. Hanap lang ako ng pera para mapa-opera na agad si tatay. Sige, Jeboy. Kaya naman, huwag niyo naman pagsalita ng ganun si Jeboy. May malasakit din naman yung tao eh. At saka, huwag kayong mag-alala. Ako din, hahanap ako ng mauutangan para dito sa mga gastusin sa hospital, pati na rin dagdag sa operasyon mo. Di ba sinabi ko na? Huwag niyo na akong alalahanin. Tanggap ko na. Pasensya ka na, friend, ah. Wala akong mapapahiram sa'yo, eh. Kasi kakabili ko lang ng 2 condo last week. Medyo tight yung budget ko ngayon. Pero, kung gusto mo, meron naman ako masasuggest sa'yo. Ano yun? Yung kapatid ko. Madaming pera yun. Kakababa niya lang ng barko. Alam mo ba yung si Francis? Kilala mo, di ba? Alam mo naman na matagal ka nang gusto nun eh. Kung ikipagrelasyon ka sa kanya, matutulungan mo yung pangpuwa-ospital ng tatay mo. Paano naman mangyayari yun? Alam mo naman di ba na ikakasal na ako kay Jeboy? Alam mo kasi, din yung problema sa'yo eh. Wala ka lang ang makuha ng pera. Unahin mo pa yung pagmamahal na yan. Tingnan mo,
sa akin. Eh kung yung kapatid ko, papatulan mo, kailangan mangutang. Ibigay niya lahat sa'yo. Ay, wait lang. Andiyan siya ngayon eh. Hindi pala siya lumabas. Francis! Sali ka nga rito! Dali! Try mo lang. Paano mo naman magkasundo kayo? Ate, Ay, upo ka dito, dali. Sabi mo, si Eden, no? eh, Di ba, lagi mo sinasabi sa akin na crush na crush mo yan. kaya nga ate. Ay, wait lang. Para naman may time kayo sa isa't isa at magkakailangan din ng maayos. Iwan ko muna kayo, ha? Try mo lang. Francis, ko bahala kay Eden, ha? Sige, Pagtimpla ko lang kayo ng juice. Okay din. Kumusta ka na? Wala. Yung mga chat ko, parang di mo sinisin ah. Na-busy lang kasi ako sa preparation namin ng kasal ni Jeboy. Kaya pala eh. Eh, Kung ako sana yung sinagot mo. Malamang, ngayon, nakahiga ka na sa pera. Kaya naman ang pagdating sa pera eh. Madami akong pera. kaso nga lang naparito ako para humiram ng pera sa ate mo. Kaso wala daw. Kaya sa iyo daw pwede ako manghiram. Si tatay kasi na ospital, kailangan ng pera para sa operasyon. Baka kung pwede mo kong mapahiram, babayaran ko na lang. Yun na nga yung sinasabi ko sa Eden. Kung sinagot mo pa ako dati pa, hindi mo maranasan yung hirap mo yun. Oh, kita mo na. Dahil pinili mo yung lalaki na yun, ngayon, pera pa rin hinahanap mo. Sa akin ka pa rin malapit. Alam mo, Eden, kaya naman kitang tulungan eh. Pero may kondisyon. Ano yun? Kung papayag ka na maging girlfriend ko, at iwan mo na yung may hirap mong boyfriend. Ano? Pipiliin mo ba yung boyfriend mo o buhay ng tatay mo? Sige, payag akong maging girlfriend mo. Yun naman pala eh. Tay? Tay, Eden, may ipapakilala po ako sa inyo. Nga pala, Tito. Ako pala yung bagong boyfriend ni Eden. Buti na lang, naisipan niya ako yung pinili. Alam mo, Tito, yung mga bills niyo dito, nabayaran ko na eh. Nga pala, Tito, next week, pwede ka nang lumabas. salamat lahat Francis. Eden, kung matagal mo na ako sinunod, di ka na sana naghirap dun sa lalaking yun. Eden, huwag ka na malungkot. Ako na bahala sa lahat ng bayaran dito. Nagawan ko na ng paraan. Tsaka may bisita ka pala, Eden. Di mo naman sinabi para nakabili sana ako ng meriende. Hindi na kailangan. Hindi naman ako kumakain ng pagkain na mahirap. Jeboy, pasensya ka na. Si Francis nga pala, bago kong boyfriend. Eden naman. Alam ko naman na mahal mo ako, di ba? Ano man eh, huwag na ganyan. Jeboy, hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Ginawa ko lang naman to para kay tatay. Totoo ba, Eden? Ginawa ko naman lahat, di ba? Bakit ngayon ka pa sumuko? Bakit pinagpalit mo ako sa iba? Jeboy, wala akong choice. Sana naman maintindihan mo ko. Alam mo, huwag mo nang ipagpilita yung sarili mo. Kung talagang mahal ka ni Eden, hindi ka niya iiwan. Tsaka, tingnan mo naman yung sarili mo. Kung anong pinagkaiba natin. Mayaman ako. Ikaw, isa ka lang naman hamak ng paslupa. Ano pa hinihintay mo? Umalis ka na. Di ka na kailangan ng anak ko. Sir,
gagawin ko naman po ng paraan. Di naman po pwede na ngayon aalis kami. Eh bahay ko naman to ah. Binenta ko lang sa inyo. Hello? Hello? Eden! Eden! Ano ba? Kanina ba ako tumatawag sa'yo? Eh, pasensya na. Naglilinis pa ako dun eh. Hindi pa nga tapos yung pinag-uutos mo na isa eh. Natural, ikaw maglinis. Kaya alam mo naman, di ba? Wala na tayong katulong. At pes ngayon, huwag mo nang iasa sa akin lahat. Eh, Francis, hindi naman tong buhay na to yung pinangarap ko. Paano yung ginagawang katulong? Alam mo, ang dahil sa'yo, minalas yung buhay ko. Lahat ng mga negosyo ko, nalugi. Ako pa talaga yung malas? Eh, baka ikaw. Kasi, ginagamit mo sa bisyo mo. Kasalanan ko ba? Ha? Pwede. Tandaan mo, malaki ang utang na loob niyo sa akin. Kung di dahil sa akin, malamang, baon kayo sa utang. Eh, bakit? Pinilit mo naman ako, di ba? Pinapili mo ko para magustuhan kita. Ah, ganun. Bakit wala na akong pera ngayon? Ganyan yung trato mo sa akin? Sumasagot ka na? O Aiden, kahit anong gawin mo, hindi ka makaalis sa bahay na to. Tandaan mo yan ha. Maglinis ka doon sa loob ng kwarto. May kumatok ko. Pagbuksan mo. Tanga. Ang lakas talaga ng loob mo, no? Sa sariling kong pamamahal. Bahay mo? Baka nakakalimutan mo. Ako yung bumili nitong bahay mo. At ang lakas din ng loob mo, no? Bakit nandito ka pa? Kausap ko ang may-ari kanina. Nakiusap ako na wag mo na ako umalis. Pwes ngayon, nandito na ako. Makakaalis ka na. Alam mo ikaw, magaling ka talaga gumawa ng kwento eh. Magdadahilan ka lang para kunin si Eden sa akin. Bago mo kunin si Eden, sisiguraduhin ko sa'yo. Makukulong ka muna. Baka ikaw makulong. Sir, ito ba? Sir. Sumama na kayo sa akin. Doon na kayo sa presinto paliwanag. Teka lang sir, magpapaliwanag po ako sa inyo. Sige na, marami ka na reklamo. Isa ka pala scammer. Sige na. Sa presinto ka na magpaliwanag. Sir, Eden, Scammer ka. tulungan mo ko Eden. Francis, alam mo naman, di ba? Na hindi kita mahal. Pinilit mo lang ako. At ginawa mo akong alila. Si Jeboy naman talagang totoo ko mahal eh. Napilitan lang din ako dati. Para sa tatay ko. Sige na, sir. Damputin mo na yan. Sir. Jeboy. Sorry. Alam ko naman malaki yung kasalanan ko sa'yo eh. Tsaka pinagsisihan ko yun. Hindi mo naman kailangan humingi ng sorry. Naiintindihan ko naman kung bakit ginawa mo yun eh. Tsaka kaya nga nagsumikap ako eh. Para mapatunayan, nagagawin ko lahat para sa'yo. So, ibig mong sabihin, hindi ka galit sa akin? Hindi, Eden. Alam ko naman na ginawa mo lang yun para sa tatay mo eh. Kasi alam ko na lagi kanyang sinusumbatan eh. Kaya nga nagsumikap ako para patunayan sa tatay mo kung ano na narating ko ngayon. Jeboy, kahit kailan, hindi naman nawala yung pagmamahal ko sa'yo eh. At simula ngayon, hindi na ako papayag na si tatay pa rin yung magdidesisyon para sa akin. Kaya, pwede na nating ituloy yung kasal. Yung sa kasal pala natin, Eden, huwag mo nang isipin yun. Nabayaran ko na yung venue na gagamitin natin. Talaga ba?